Tumikim ang tatay ko. Helia, patapusin mo munang magsalita itong binata. Nahihiyang tumango ang nanay ko at nanahimik sa tabi ni tatay. Tiningnan ako ni Brent. Kinakabahan din ako. Baka iba ang masabi niya. Muli siyang tumikim pero inunahan na naman siya ng nanay kong magsalita. Napapikit ako. Sige na iho, huwag ka na mahiya. Sabihin mo na ang gusto mo sabihin. Napakabait na bata, napakagwapo pa. Tinikom ko ang bibig at hinilot ang batok. Ngayon naman, manahimik ka na muna para masabi na ni Brent ang dapat sabihin. Helia, ulit ni tatay. Muling tumikom ang kanyang bibig. Nang ibubuka ulit ni Brent ang bibig para magsalita ay umingay na naman ang nanay ko. Ano ba yun iho at nahirapan kang sabihin? Nagpakasal kami ni Mary kahapon. Namimilog ang mga mata ko. Si nanay ay biglang inubo at hindi na makapagsalita. Ang tatay ko ay napatitig kay Brent. Malakas ako napasinghap at nilapitan si nanay. Hinagod ko ang likod niya dahil hanggang ngayon ay malakas pa rin na inuubo. Siya ang pinakasalan ko kahapon. Kaya nandito po ako para personal na hingin ng kamay sa inyo ng anak niyo. Agad na tumayo si nanay. Hindi! Tumututol ako! Hoy binata! Kahit anak ka pa ni Chairman Vladimir, ay hindi ganoon kadali na mapakasalan mo ang anak namin? Ano yun? Parang binili mo lang ha? Dapat sa simbahan kayo kakasal at nandun kami ng tatay niya. Nanuyo ang lalamunan ko at napayuko. Tahimik akong nananalangin na sana ay huwag patulan ni Brent itong nanay ko, kundi magiging komplikado ang lahat. At ikaw naman Mary, bakit hindi mo sinabi sa amin na ikaw pala magpapakasal kahapon? Ha? Dinahilan mo pa ang amo mo? Tumaas ng boss ni nanay. Pinigilan siya ni tatay. Bigla ako nag-alala dahil kaka-opera pa lang nito at baka biglang mabinat. Helia, makinig ka muna sa kanila. Nagbuga ng hangin si nanay. Namewang ulit at tumingin sa amin ni Brent. Sige, magpaliwanag kayo. Inabot ulit ni Brent ang kamay ko. Handa po akong pakasalan siya dito sa kainta. Muling namilog ang mga mata ko at napatingala kay Brent. Ang nanay ko naman ay napasinghap. Si tatay ay kalmado lang na nakikinig sa amin. Tinatanggap niyo ba ako, sir, na maging asawa ng anak niyo? Wala akong makitang pagtutulo sa tatay ko. Agad siyang tumango kay Brent at hindi man lang nag-isip. Hindi ako tututol kung nagmamahalan kayo. Nakaramdam ako ng guilt. Hindi kami nagmamahalan. Pinakasalan ko lang siya nang dahil sa pera niya. Pinakasalan ko siya kapalit ng pagpapagamot ng tatay ko. Walang pag-ibig sa aming dalawa. Binabayaran niya ako upang parausan at utusan sa kanilang palasyo. Hanggang dito lang ang meron kami. Si nanay naman ang tinanong ni Brent. Papayag lang ako kung magpapakasal kayo dito. Matapang niyang salita. Tumango si Brent. Magpapakasal kami bukas. Muli akong napasinghap. Si nanay ay hindi makapaniwala na napatitig kay Brent. Walang hindi kayang gawin si Brent kapag pera niya ang pinagalaw. Mabilis niyang tinawagan si Secretary Ariston at pinahandaan lahat. Civil wedding lang ang gagawin namin basta nandoon ang mga magulang ko. Masisiraan na ako ng bait. Napayuko ako nang magreklamo siya. Kanina pa kami dito sa loob ng kanyang sakyan at tinihintay si Secretary. Sa hotel sana kami tutuloy pero tumutulo si nanay at sinabing dalhin ko sa bahay si Brent upang doon kami magpalipas ng gabi. Hindi pa naman sanay ang lalaking ito sa masikip at payak na pamumuhay. Baka kapag makita ang bahay namin ay bigla niya akong sigawan. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakiusap sa tao. Umiling siya at binalingan ako. 300 pesos nga lang presyo mo dito sa kainta. Pero binayaran pa rin kita ng 1,000,000. Tapos nakiusap ako sa mga magulang mo. Nagdekwatro siya at hinilot ang sentido. Nalaglag ang luha ko sa masakit niyang salita. Hindi ko alam pero parang nanlumo ako. Nasasaktan ako kahit hindi dapat. Dapat magpasalamat na nga lang sa akin ang mga magulang mo dahil hinarap ko sila at hiningi ng maayos sa mga kamay mo. Kung tingnan ako ng nanay mo, parang ako pang may kasalanan. Kung malaman niya kaya na ikaw lumapit sa akin at nakiusap kapalit ang lahat-lahat sa iyo, ano kayang magiging reaksyon niya? Ngumisi siya at nilapit ang mukha sa akin pero agad siyang natigilan nang makitang tahimik akong umiiyak. Nag-iwas ako ng tingin at pinahid ang mga luha. Naninikip ang dibdib ko sa sakit na nararamdaman. Masama palang maging ambisyosa. Parang naani ko na ngayon ang sama ng loob na ako mismo ang gumawa para sa sarili ko. Bakit ko umiiyak? Wala akong ginagawa sa'yo ha? Muling tumulo ang luha ko. Kung alam lang ni Brent na sobra-sobra na ako nasasaktan sa mga salita niya. I said, why are you crying? Ulit niya. Lumunok ako.
Binalingan ko siya at nakipagtitigan ako. Umiiyak ako dahil nasasaktan ako sa mga sinasabi mo, Brent. Binaling ko ang paningin sa labas ng bintana. Madilim na sa labas at maingay na ang mga sasakyan na dumadaan sa amin. Hindi ko magawang lingunin si Brent. Pagkatapos kong sabihin sa kanya na nasasaktan ako sa mga salita niya. Totoo naman kasi, labis akong nasasaktan sa mga salitang paratang niya kahit ang iba doon ay makatotohanan. Tao lang naman ako at may puso. Tinitingnan nga akong matapang pero nasasaktan din ako. Naramdaman ko umusod siya sa akin. Bigla siyang natahimik nang hindi na ako nagsalita. Malayo ba rito ang bahay niyo? Bulong niya. Bumalik sa pagiging kalmado ang boses. Kanina nga ay para akong lalamunin ng buhay kung magreklamo siya. 5 minuto lang. Diyan lang, sa tabi ng palengke na dinaanan natin kanina. Hindi ko pa rin siya binabalingan. He groaned. Hindi nagtagal ay dumating si secretary. May mga dalang papeles at mineral water. Tapos na po sir ang pinapagawa ninyo. Ibinigay kay Brent ang hawak ng mga papeles. Nginitian niya ako at iniabot sa akin ng isang mineral water. Miss, tapid ko siyang nginitian. Salamat po. Binalingan ako ni Brent pero inirapan ko siya at muling ibinalik ang mga mata ko sa labas. Ihatid mo kami sa bahay na Miss 300 dahil doon kami magpapalipas ng gabi. Kayo na lang ni Ben ang mag-check-in dyan sa motel. Ani Brent. Walang problema, sir. Sagot ni Ariston. Agad niyang tinawag si Ben na hintayin siya dahil ihahatid muna kami. Itinuro ko sa kanya ang daan papunta sa bahay namin pero dahil hindi patulog ang mga kapitbahay namin ay nagsilabas ng kalsada upang makita ang sasakyan na dumarating. Napapikit ako. Sigurado akong may sasabihin na naman si Brent tungkol sa mga kapitbahay namin. Baka maliitin na naman niya ang mga tao rito at tawaging mga mangmang. Pagkababa namin ay nakita ko si Manong Arsing. Kinawayan ko siya at nginitian. Hindi na siya nagtanong pero ang ibang tao sa labas ay nagkanda haba ang mga leeg. Inabot sa akin ni Ariston ang dalang pagkain namin pagkatapos ay nagpaalam na ito. Hinawakan ko si Brent sa kamay at pumasok na kami sa bakod namin na gawa lang sa kawayan. Nanginig pa ang kamay ko habang binubuksan ang pintuan namin. Sana ay hindi kumalat sa mga kapitbahay kung sino itong bisita ko. Siguradong magugulo ang mga tao rito kapag nalaman na anak ni Chairman itong kasama ko. Nang makapasok kami sa loob ay nakaawang ang mga labi ni Brent na pinaikot ang mga mata sa bawat sulok ng bahay. Bahay ba ito? Kasi laki lang ito ng bathroom ko. Sabi ko na nga ba at may mapupuna na naman ang lalaking ito. Anak talaga ni Laura Salvacion. Wala silang pinagkaiba ng ugali at pawang mata pobre. Hindi kami mayamang tulad mo. Ipinatong ko ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Ilan ang kwarto niyo dito? Inginuso ko sa kanya ang mga kwarto. 2 kwarto lang. Sa akin, iyang maliit. Kaya mamaya isa kwarto kanila tatay matulog. Pumasok ako sa maliit na kusina namin at kumuha ng pinggan. Kakain kaya siya dito? Simple lang ang mga kagamitan namin dito pero malinis naman. Sa bahay ang nanay ko. Wala ka makikitang kalat dahil napakasinop nila. Nasundan niya ng tingin ang mga dala ko at titig na titig doon. Hindi ko siya pinansin. Kung ayaw niyang kumain sa plato namin ay mamatay na siya sa gutom. Simple lang ang buhay namin dito. Pati kagamitan sa bahay. Huwag kang mag-alala. Malinis ang nanay ko pagdating sa gawaing bahay. Hindi niya ako sinagot at humila na ng upuan. Nilagyan ko ng pagkain ng plato niya pero wala pala kaming malamig na tubig. Wala kaming refrigerator dito dahil mahal ang kuryente. Gusto mo ng malamig na tubig? Bibili ako ng ice sa labas. Akma na akong tatayo pero pinigilan niya ang pulsuhan ko. No, I'm fine. Kung ano na lang meron dito. Ngumisi ako. Bumait yata ng ilang segundo. He stared at me. Kumunot ang noo ko at napatitig pabalik. Ang ganda ng mga mata ni Brent. Mahaba ang pilik mata at napakatangos ng ilong. Mahakapal ang mga kilay at hindi siya ganoon kabalbasin. Malinis siya sa katawan at napakabango. Napaiktad ako mula sa katititig sa kanya na mag-ring ang cellphone ko. Dinukot ko yun sa bulsa at tiningnan ang tumatawag. Lalaine. Sumigaw siya sa kabilang linya kaya nailayo ko ang cellphone sa akin tenga. Kaibigan ba talaga kita ha? Dumating ka pala dito sa kainta pero hindi mo mala ako tinawagan. Kung hindi ko pa nakita si Secretary, hindi ko pa malalaman na nandito ka, Mary. Napapikit ako. Rinig na rinig ni Brent ang sigaw ni Lalaine. Saan naman kaya sila nagkasalubong ni Ariston? Tumikim ako.
Nasa ospital ka ba? Nandito ako sa bahay namin. Sagot ko. Nandito ako sa parlor. Dumaan dito si secretary at nagtatanong kung saan daw pwedeng mag-check-in. Naku, Mary, dapat pinatuloy mo na lang dyan sa bahay ninyo. Kawawa naman itong utusan ng amo mo. Walang kaalam-alam sa Lalaine ngayon sa mga nangyayari kaya nito nasasabi. Muli akong tumikim. Samahan mo na lang. Pagod na kasi ako kaya gusto ko magpahinga. Magkita na lang tayo bukas ulit, Lalaine. Agad kong pinatay ang tawag. Nakaawang ang labi ni Brent na nakatingin sa akin. Pasensya ka na. Ganoon talaga magsalita ang kaibigan ko. Magkakilala sila ni Ariston? Umiling ako. Hindi ko alam. Noong unang punta dito ni Ariston ang una nilang pagkikita. Umiling siya. Oh man. Muli siyang umiling at tahimik na kumain. Pagkatapos namin kumain ay nagligpit ako. Inayos ko pa ang CR namin dahil hindi mapakali ang lalaking ito kapag hindi nakaligo. Kinakabahan akong pumasok sa maliit kong kwarto. Pagkatapos kong maligo, suot ko na ang luma kong pajama na naiwan dito. Si Brent ay nakaupo sa edge ng kama at naghihintay sa akin. Kung gusto mo na malaking espasyo ay doon ka sa kabilang kwarto matulog. Muli kong alok sa kanya. Tinignan niya ako. Come here. Sit on my lap. Malakas ako napalunok. Susundin ko ba siya o iiling sa kanya? Muli niya akong tinawag kaya dahan-dahan akong lumapit. Ayokong matulog sa ibang kwarto nang hindi ka kasama. Naintindihan mo? Nakagat ko ang ibabang labi. Inabot niya ang bawang ko at hinilan niya ako sa kanya. Brent. He smirked. Say my name again, babe. Bulong niya. Napapikit ako. Para akong nalasing sa pabulong-bulong niya. Tuluyan niya akong pinaupo sa kanyang kandungan at nagsimula siyang halikan ang leeg ko at balikat. Kusang pumikit ang mga mata ko at yumakap sa kanyang leeg. Nagiging alipin ako ni Brent sa tuwing nagdidikit ang mga balat namin. Ang sabi ng isip ko ay layuan ko siya pero itong puso ko ay tutol na tutol. Isinuot ko ang mga daliri sa mahaba niyang buhok at sinuklay iyon habang dinadama ko sa aking balat ang mga halik niya. Babe, bulong niya ulit sa tapat ng tenga ko. Masakit ang buong katawan ko nang magising kinabukasan. Isang beses pang naulit pagkatapos naming magpahinga ng ilang minuto. Nananakit ang mga hita ko mula sa ginawa sa akin ni Brent. Grabe siya. Nauubusan ako ng lakas pero siya ay aktive na aktive pa rin ang katawan. Wala akong ginawa kundi tumili ng mahina dahil sa mapangahas niyang galaw. Binalingan ko siya sa aking tabi. Mahimbing siyang natutulog habang nakayakap ang isang kamay niya sa bewang ko. Uminit ang puso ko at hindi ko napigilang ngumiti. Kay sarap abutin ang mukha niya at haplusin pero hindi ko pwedeng gawin. Wala akong karapatan dahil hindi ko siya pag-aari. Pero kung yakapin niya ako ngayon ay para bang iba siya sa Brent na nakilala ko. Noong unang gabi namin ay lumayo siya sa akin pagkatapos niya akong angkinin. Pero ngayon ay kakaiba. Balat sa balat kami at hindi naglagay ng unan sa aming pagitan. Assuming lang yata ako. Dahil siguro maliit itong kama ko at walang espasyo na paglalagyan niya ng unan sa pagitan naming dalawa, kaya siya nakayakap sa akin. Malalim ako nagpakawala ng buntong hininga. Nakaharap siya sa akin kaya pinagmasdan ko ang maamon niyang muka. Ito lang ang pagkakataon na matititigan ko siya kaya bubusugin ko na ang mga mata ko na kabisaduhin ang bawat parte ng mukha niya. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan nitong pinasok ko pero nandito na ito at hindi ko tatakbuhan. Kung dumating man ang araw na tapos na sa akin si Brent, ay wala na akong magagawa kundi ang lumayo at kalimutan siya ng tuluyan. Alam kong masasaktan ako kapag dumating ang araw na iyon, lalo na at siya ang unang lalaki sa buhay ko pero lahat ng ito ay may dahilan. Lahat ng ginagawa kong ito ay para sa tatay ko. Nang hindi pa rin siya nagigising ay dahan-dahan akong bumangon. Pinulot ko sa sahig ang pajamas ko at isinuot. Ang mga damit naman niyang nagkalat sa sahig ay inayos ko at ipinatong sa upuan. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina upang gawan siya ng agahan. Pero hindi pa ako nakakapagsimula nang may marinig akong katok. Kinabahan ako dahil baka magising si Brent. Agad akong lumabas at pinagbuksan ng pinto ang makulit na kumakatok. Wisit ka talagang babae ka? Mabilis kong tinakpan ang bibig ni Lalaine nang magsisigaw na naman ito sa labas ng pintuan. Lumabas ako at isinara ang pinto. Huwag kang maingay. Bulong ko.
Hilaw akong ngumiti nang makita sina Harrison at Ben sa tapat ng bakod. May mga bit-bit ang dalawa na halos puno ang mga kamay nila. Kanina pa kaya sila? Masyado pang maaga. Magandang umaga, Miss Mary. Tulog pa ba si Sir? Tumango ako. Ang mga kapitbahay namin ay nakatingin din sa amin na tila nagtataka. Niyaya ko sila sa loob dahil pinagtitinginan kami sa labas ng bahay. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magpapakasal ka na pala ngayon, ha? Kurutin ko talaga yung singit mo. At inuwi mo pa talaga dito sa bahay niyo, kaya mo ako pinatayan ng tawag kahapon? She gritted her teeth. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil. Binulungan ko siya pabalik. Sasabihin ko sa iyo lahat mamaya, okay? Asukasuhin mo muna para sa akin sila secretary. Total, close na kayong dalawa. Pinalakihan niya ako ng mga mata. Close mo mukha mo. Sige na. Inuso ko ulit sina Ariston. Tinalikuran ko siya at pumasok ako sa kwarto upang gisingin si Brent. Ngayon ang araw ng kasal namin. Sa municipal hall lang kami magpapakasal dahil madalian at susunduin pa namin sa ospital mamaya ang tatay ko. Kailangan din namin makabalik sa Manila dahil may trabaho si Brent. Brent, tinapi ko siya sa balikat. Gumalaw siya kaya muli kong tinawag. Parang wala yatang balak na bumangon ang lalaking ito. Nasa labas si Ariston, hinahanap ka. Gising na. He groaned. Kinusot ang mga mata bago bumangon. Dumit. Napanguwi ako sa kiaga-aga na pagmumura niya. Inabot ko sa kanya ang mga damit niya at hinintay ko siyang makapagbihis. Anong oras na? 6:20 a.m. Sagot ko. Nasapon niya ang mukha. Alam ko maaga pa at ayaw pa niyang bumangon pero may bisita na kami. Sabay kami lumabas ng kwarto at nakaawa ang mga labi nila Lane na nakatingin sa aming dalawa. Magandang umaga, sir. Ready na po ang lahat pati na susuotin ninyo. Mamayang 10:00 ay susunduin ko ang magulang ni Mary's Hospital para dalhin sa munisipyo. Nakausap ko na rin ang mayor dito kaya wala na kayong dapat na ipag-alala. Ani Ariston. Nagbuga ng hangin si Brent. I'm not worrying, he replied. Binalingan niya ako. Miss 300, tiplahan mo nga ako ng kape. Namimilog ang mga mata nila Lane. Nagulat siya sa pagtrato sa akin ni Brent. Hinawakan ko sila Lane sa kamay at hinila sa kusina namin. Asawa ba talaga ang turing sa iyo kasambahay? Mary, saan mo ba natagpuan ang lalaking iyan? Bulong niya sa akin na may kasamang gigil. Mahabang kwento. Hindi pa ako handa na sabihin sa iyo lahat kaya makasama ka na lang. Hinilot niya ang batok. Pumikit bago suminghap. Buntis ka ba? Malakas ako napasinghap. Hinila ko ang dulo ng buhok niya. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako buntis, no? Bakit naging madalian yata itong pagpapakasal mo? At saka, sa anak pa ng amo mo? Inakit mo siya, no? Muli kong tinakpan ang bibig niya. Baka marinig tayo. Inaan mo nga yung boses mo. Nalaglag ang mga balikat niya na napailing. Sabay kaming napaiktad nang sumigaw na naman ang buwisit na si Brent. Miss 300! Kape ko! Dumiin ang kamay ko sa kutsara at kinagat ang ibabang labi. Lalasunin ko talaga yung magiging asawa mo, Mary. Tumango ako kay Lane. Huwag mo nang patagalin. Napangiti kami sa isa't isa at sabay na lumabas upang dalhan sila ng kape. Simple lang ang suot kong puting bestida. Si Brent naman ay black slack at puting long sleeve. Wala kaming bisita o handaan na magaganap pagkatapos nitong civil wedding namin. Magpapakasal lang kami at pipirma upang maibigay ko sa mga magulang ko ang kanilang kagustuhan. Alam kong napipilitan si Brent sa idea na ito at mukhang hindi interesado. Umayos ka na lang. Hindi naman ito magtatagal. Ikaw ang sumama dito sa kainta para kausapin ng mga magulang ko kaya dapat mong panindigan. Umigting ang kanyang panga. Anong malay ko na ganito palang kay hinatnan? Natulog pa ako sa masikip na bahay. Inirapan ko siya nang walang nakakakita sa amin. Masikip daw na bahay pero nagawa naman akong angkinin ng 2 beses. Sabi ko naman sa iyo sa kwarto ka nila tatay, pero nakasiksik ka pa rin sa maliit kong kama. He glared at me. Umawang ang labi ko dahil sa ginawa niya. Nang dumating si Mayor ay pinapirma na kami. Si nanay at tatay ang tumayong witness namin kasama si Ariston. Ngayon ay mag-asawa na kayo sa batas at sa mata ng Diyos. Congratulations! Nakangiti si Mayor na nakipagkamay kay Brent. Ang bait ng Mayor ngayon, lalo na nang makilala si Brent. Itinulak ni nanay ang wheelchair ng tatay ko palapit sa amin. Hindi pa magaling ang tatay ko at ibabalik namin mamaya sa ospital pagkatapos nitong seremonya.
Nilapitan ko sila at niyakap. Congratulations anak, masaya kami para sa inyo. Pinilit kong umiti sa kanila kahit alam kong wala akong dapat na ipagmasaya. Hindi totoo ang lahat ng ito. Magtatapos din kung ano meron kami ni Brent. Lumapit din sila Lane at niyakap ako. Congratulations Mary. Lumuwas ka lang ng Maynila para magtrabaho tapos pagbalik mo ay may asawa ka na. Napangiti ako. Isa din ito sa walang kaalam-alam sa pangyayari kaya akala na siguro ay nagpakasal ako dahil nagmamahalan kami ni Brent. Sina Ariston at Ben ay binati rin kami. Nakikipag-usap na si Brent kay Mayor Peter nang lumapit ako sa kanila. Ngumiti sa akin si Mayor Peter at nag-excuse sa amin. Pagkabalik ng tatay mo sa ospital ay uuwi na tayo na Maynila. Marami akong trabaho na iniwan nang dahil lang sa civil wedding na ito. Walang kwenta. Lumunok ako. Nag-uumpisa na namang magsalita ng hindi maganda si Brent. Oo, alam ko. Kanina mo pa yan sinasabi simula ng magasin ka. He hissed. You know, all of this is useless. All I need is a woman to bed, not a wife. Nakagat ko ang ibabang labi. Kung wala lang kami dito sa loob ng munisipyo ay baka sinampal ko na naman itong bibig ni Brent. Kumuyom ang mga kamao ko at naiiyak ako sa salita niya. This tomb ceremony ay para lang sa taong nagmamahalan. Pumikit ako at suminghap. Binalingan ko siya at masamang tiningnan. Nagsalubong ang mga kilay niya sa akin nang tingnan ko siya ng masama. Sasagutin ko na sana siya nang mahagilap ng paningin ko sa Ariston na nagmamadaling lumapit sa amin. Natigilan ako. Baka sa mukha niya ang pag-aalala nang nasa tapat na namin siya. What's wrong? Agad na tanong ni Brent. Bumaling muna sa paligid sa Ariston. Kung walang nakakarinig sa amin, pagkatapos ay nilapit ang mukha kay Brent. Nasa labas si Madam Laura. Napasingap ako. Nagkatinginan kami ni Brent at parehong gulat na gulat. Malalim na humugot ng hininga si Laura pagkatapos ay pumikit. Pakaramdam niya hindi siya makahinga at nanggagalaiti siya sa mga oras na ito. Kung wala lang bodyguards na kasama ipapasukin niya sa munisipyo sina Brent upang ipahiya ulit ang asawa nito. Hanggang ngayon ay hindi niya matanggap na sa isang katulong lang mahuhulog ang kanyang anak. Minsan ay natatanong niya kung anong patibong ba ang ginamit ni Mary para akitin si Brent. Si Nicole ang gusto niya para kay Brent dahil kasosyo nila ito sa negosyo. Galing pa sa mayamang angkan si Nicole kaya sa isip ni Laura ay siya ang nababagay kay Brent na maging asawa. Brent! Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin sa sobrang inis mula sa kanyang anak. Kaya nang pumasok si Brent sa kanyang sasakyan ay agad niya itong sinampal ng malakas. Hindi natinag si Brent at umupo lang ng maayos sa tabi ng ina. How dare you get married with that woman? Malalim na nagpakawala ng buntong hininga si Brent. Umigting ang kanyang mga panga at kumuyom ang mga kamao. Nagpakasal ka sa basura. Mahirap at walang pinag-aralan. Bago ko sirain ang buhay ng batang iyan ay hiwalayan mo na siya. Muling umangat ang kamay ni Laura upang sampalin ulit ang anak pero mabilis iyong sinangga ni Brent. Madiin niyang hinawakan sa pulsuhan ng ina at masamang tiningnan. Isa pang insulto mo sa asawa ko. Kalilimutan kong ikaw ang nanay ko. Namimilog ang mga mata ni Laura at napalunok ng malakas. Hindi niya akalain na sasagutin siya ni Brent at tataasin ang boses ng dahil kay Mary. Anong sabi mo? Binitawan ni Brent ang kamay ng ina at muling umayos ng upo. Anong ginagawa mo rito? Susunduin mo ba ako para puntahan si Nicole sa ospital? Tapos na kami. Tapos na kung ano meron kami, Mama. Muling napasinghap si Laura. Pinalaki kita ng maayos, Brent. Pero hindi ko alam na magagawa mo kung sagot-sagutin ng ganito nang dahil sa batang iyan. Binalingan siya ni Brent. Asawa ko siya. Sino magtatanggol sa kanya kundi ako? Kung gusto mo ng respeto ay matuto kang irespeto ang kapwa mo, Mama. Brent! Nagbuga ng hininga si Brent pagkatapos ay hinilot ang sentido. Umuwi na kayo, Mama. Huwag mong asahan na babalikan ko pa si Nicole dahil hindi iyon mangyayari. Binuksan ni Brent ang pinto ng sakyan upang lumabas pero pinigilan siya ng ina. Pagsisisihan mo lahat ng ito, Brent. Tinanggal ni Brent ang kamay ng ina sa braso niya. Kung magsisisi man ako dahil si Mary ang pinili ko, ako ang may gawa noon sa sarili ko at hindi ang manduhan mo. Muling umawang ang labi ni Laura. Naninikip ang kanyang dibdib sa mga sagot ng anak. Mabilis na lumabas si Brent sa sakyan ng ina at muling pumasok sa munisipyo.
Tumulo ang mga luha ni Laura at nanghingi ng tubig sa kanyang driver. Agad niyang sinabihan ang driver na bumalik na sila ng Maynila bago pa siya himatayin dito sa Cainta. Samantala, pagkapasok ni Brent ulit sa munisipyo ay kinausap niya kaagad ang mga magulang ni Mary. Ma'am, sir, kailangan po namin makabalik na Maynila ngayon pero makakaasa po kayong dadalawin namin kayo. Panimula ni Brent. Si Mary ay tahimik lang sa kanyang tabi. Tumango ang tatay ni Mary. Sumang-ayon din ang nanay nito. Sa makalawa po ay lalabas na ng ospital si Sir. May personal nurse na kinuha si Sir Brent para sa kanya. Araw-araw ay mababantayan ang kalusugan niya kaya wala po kayong dapat na ipag-alala, ma'am. Ani Ariston. Tumango ulit ang mag-asawa. Maraming salamat, iho. Nakangiting sabi ng nanay ni Mary. Hinatid nila pabalik sa ospital ang mag-asawa. Si Lalay naman ay nagsenyales kay Mary na tatawagan ito kapag may oras. Nang papalayo na ang sasakyan nila ay nakatanaw si Mary sa bintana habang kinakawayan ang matalik na kaibigan. Muling bumalik ang panlalamig sa kanya ni Brent. Hindi na siya nito kinakausap sa biyahe nila, pauwi ng Maynila. Ngunit nang makarating sila sa palasyo ay nakaramdam na naman ng matinding takot si Mary. Takot mula kay Laura at takot mula sa araw-araw na mangyayari sa kanya dito sa loob ng palasyo. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon na kausapin ng mga kasambahay dahil pinagbawalan siya ni Brent. Labis din na ikinalungkot ni Mary ang pagtatapon ni Laura ng mga kagamitan niya sa maid's quarter. At higit sa lahat ay hindi na siya mag-aaral. Drop out na siya sa school dahil inutos iyon ni Laura. I'm going to the office. Make sure na malinis itong kwarto ko, pati na rin ang banyo. Bili ni Brent habang inaayos nito ang necktie sa harapan ng tokador. Matamlay siyang tiningnan ni Mary. Opo, sagot nito. Bumalik sila sa pagiging mag-amo. Nang matapos si Brent sa ginagawa ay hinarap niya si Mary. Iwasan mo makapag-usap sa mga kasambahay, lalo na kapag nakikita ni Mama. Muling tumango si Mary sa asawa nito. Your phone number? Napaangat ng mukha si Mary sa asawa nang magtanong ito. Ha? Ang number mo? Kailangan ko yun para kapag may gusto ko ipalinis ay matatawagan kita kaagad. Muling napalunok si Mary. Dinukot sa bulsa ang kanyang cellphone. Ibinigay ni Brent ang mamahaling cellphone kay Mary upang i-type dito ang kanyang phone number. Nanginginig pa ang kamay ni Mary nang abutin iyon. Tapos na po. Ibinalik niya kay Brent ang cellphone. Agad siyang tinawagan ni Brent kaya nag-ring ang cellphone nito. Save my number. Tumango si Mary. Inabot ni Brent ang coat niya at ang laptop. I'm leaving. Paalam niya. Tumayo si Mary at tumango. Pero napasinghap siya nang hapitin sa bewang ni Brent at hinalikan sa labi. Kaya nang lumapat ang pinto pasara, ay natulala siyang napatitig sa saradong pintuan. Pagkatapos ng meeting ni Brent ay pumunta siya sa ospital kung saan nakakonfine si Nicole. Hinanap niya ang kwarto nito pero nagulat na naman siya nang maabutan sa loob ang lalaking kasama ni Nicole sa penthouse nito. Napabangon si Nicole nang makita si Brent. Si Norman naman ay gumilid at umupo sa tabi. Brent! Nagdiningning ang mga mata ni Nicole nang makita si Brent. Nilapitan siya ni Brent at tumayo sa tapat ng kama nito. Who is he? Binalingan ni Brent si Norman at tiningnan mula ulo hanggang paa. Tumikim si Nicole at nagsuklay ng buhok. Bigla siyang kinabahan. He is my coworker. Norman. Anito. Tumango si Brent. Lumapit si Norman kay Brent para makipagkamay pero hindi iyon tinanggap ni Brent kaya napahiya itong naibaba ang kamay. I'm sorry, I have phobia. Ani Brent. Umigting ang mga panga ni Norman dahil sa pagka-insulto nito. Suminghap si Nicole. Brent. Tiningnan siya ni Brent. Bakit ka nagpakamatay? Gulat siyang tiningnan ni Nicole na hindi makita sa itsura ni Brent na concern siya dito. Nagbuga siya ng hininga at masamang tiningnan si Brent. Norman, excuse us. Nicole. Mabilis na lumabas si Norman kaya muling tiningnan ng masama ni Nicole ang dating fiancé. Bakit ako nagpakamatay? Use your sense, Brent. Napahiya ako sa harapan ng maraming tao dahil sa ginawa mo. Tapos, pinalitan mo pa ako ng isang kasambahay lang. Ganyan ba ang angka ninyo? Kumuyom ang mga kamao ni Brent nang marinig ang huling salita ni Nicole. Ikaw ang nagbago, Brent, at hindi ako. Ikaw ang nalamig sa relasyon natin at hindi ako. Ngumisi si Brent. Pero ikaw ang unang nagloko at hindi ako, Nicole. Natigilan si Nicole at nanlalaki ang mga mata. What are you saying? Muling ngumisi si Brent.
Tinuro ang labas ng pintuan. Co-worker mo ka mo o kabit mo? Muling namimilog ang mga mata ni Nicola. Nilapitan siya ni Brent at binulungan. Akala mo hindi ko alam ang pinagagagawa mo? Sa tuwing nasa ibang bansa ako para sa business, ay nasa kandungan ka na lalaking iyon. Marumi ka para sa paningin ko. Wala kang pinagkaiba sa bayarang babae, Nicole. Nanuyo ang lalamunan ni Nicole at nanubig ang mga mata. Hindi siya makapaniwala na nalaman ni Brent na meron siyang kalaguyo. I don't share my property. You know that. I love you. You know that. Pero nang malaman kong matagal mo na pala akong niloloko ay naglaho ang lahat. Kung may natitira ako nararamdaman, yun ay pandidiri. Hindi napigilan ni Nicola ang mapaiyak. Brent! Muling umisi si Brent at lumayo sa kanya. Pasalamat ka at hindi ko ibinunyag sa publiko ang pinaggagawa mo. Marami kang sekreto na alam ko. Kaya kung ako sa'yo, ay manahimik ka na lang at tigilan mo si Mama na gamitin para makuha ko ulit.